So yan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, confirm na po ito. Confirm na po ito na tatakbo bilang senador sa 2025 ang isang underachiever na mayor ng Davao City. So ang kapal-kapal po talaga ng mukha ni Basti Duterte na bilang isang underachiever at isa sa pinaka-worst na mayor ng buong Pilipinas ay tatakbo siya bilang senador sa 2025, hindi dahil sa magaling siya, dahil isa siyang Duterte. So pag-usapan natin yan mga kababayan kung bakit ko tinawag. And actually mga kababayan, no, meron po tayong ebidensya dito na underachiever po talaga si Baste. Pinaka-worst, isa sa pinaka-worst na mayor po sa buong Pilipinas. So para sa hindi lang po nakakaalam mga kababayan, no? Actually, nabalitan na to nung nakarang araw pa eh. So ito mga ka-Streetwise, no? Sabi dito, kahapon lang pala, no? September 6. Okay? September 6 kahapon. Okay? So Baste Duterte joins PDP. So ang pagkakaalam ko po kasi talaga, no, yung partido ni Baste Duterte ay yung Hugpong Tawong Davao. So ito ay isang regional political party lang. Pero ngayon mga kababayan, naging miyembro po si Baste Duterte ng PDP Laban. Ito po ay partidong politikal nasyonal. National na. So ibig sabihin nun mga kababayan, dahil sa pagsali nga po ni Baste Duterte sa isang national na political party, pwede na po siyang tumakbo sa national. So ibig sabihin ng national, presidente, vice president, senador. 'Di ba? Tingnan nyo to ha. So, sabi dito, Davao City Mayor Sebastian Duterte has joined the Partido Demokratiko Pilipino led by his father, former President Rodrigo Duterte. Okay? Okay, sabi pa dito, Senator Ronald Bato de la Rosa shared pictures of the younger Duterte taking his oath as party member before his father on Thursday night. Also in the picture were three PDP senators, Senator Bato de la Rosa and Robin Padilla. So, itong malupit dito mga kababayan. So, dito po sa balita po na to, sabi dito, si Baste Duterte po ngayon ang magiging vice president ng PDP Laban. So, ibig sabihin nun, siya yung pumalit sa pwesto po ni Francis Tolentino. Okay. So, doon pa lang mga kababayan no, na sumali si Baste Duterte sa isang national political party at saka pinalitan niya ang isang may mataas na posisyon na si Tol Tolentino bilang Vice President nga po ng PDP Laban. So, ito po ay isang indikasyon. Natatakbo po sa nasyonal si Baste Duterte. At alam naman po natin mga kababayan, no, kung hindi tatakbo si Baste Duterte, kumbaga para sa akin, ano to eh, preparation ito eh. Kasi kung talagang hindi decided si Sara Duterte na tumakbo bilang presidente, sa 2028, si Baste po ngayon ang hinuhulma po ni Duterte. Kasi mukhang si Baste po talaga yung medyo malapit, no? Yung medyo malapit na nakakuha po ng ugali ng tatay. Kasi si Sara Duterte tanga, 'di ba? Si Pulong tahimik na engot. Si Baste lang yung medyo maingay-ingay ng konti, yung malakas magsalita, malakas ang loob magsalita, 'di ba? And then nagmumura, tapos medyo palabiro na corny. So medyo ginagaya niya yung estilo ng tatay. At baka nga sakali makalusot. 'Di ba pati nga drug war ginaya, 'di ba? Palpak naman. So ngayon mga kababayan, no, ano bang gusto kong sabihin dito? Okay. Bale ito pala yung picture. So ito yung picture ng panunumpa nga po ni Baste. Okay? So si Digong pala, no? Si Digong pala yung naka-code blue. So ngayon mga kababayan, no, itong PDP laban mga ka-Streetwise, no, isipin nyo kung ako, isa akong politiko, hindi po ako sasali sa PDP laban. Kasi mga kababayan, ito po ay ninakaw nila sa sa partido po or ninakaw po nila itong PDP laban kay Aquilino Pimentel, kay Coco Pimentel at saka kay Ninoy Aquino. So kung makita natin dito mga kababayan, no, yung history po ng PDP laban, actually na-content ko na rin to no. So ang pinaka-founder po talaga niyan ay si Coco Pimentel. Hindi, Aquilino Pimentel pala, yung pinaka-founder nito si Nene Pimentel, yung namatay na tatay ni Coco Pimentel. Tapos si Ninoy Aquino, Benigno Aquino Jr., laban.
So kaya ngayon nag-merge po sila ng PDP Laban. Okay. So ngayon nung namatay nga po si Nene Pimentel, ang humawak ngayon ng PDP Laban na 'yan ay si Coco Pimentel. 'Di ba? So ngayon hina-hijack po talaga, ninakaw po talaga ng mga Duterte itong PDP Laban. So, ngayon ang ginawa nila tinanggal nila yung word na laban at tandaan natin mga kababayan na yung word na laban, yan po ay galing po kay Ninoy Aquino. So, ang point ko dito mga kababayan, kung ako isa kong politiko, hindi po ako sasali sa isang partido na ninakaw po nila yung ideology. O, di ba? Kapal ng mukha, no? Actually, sana, dinidinig pa sa Supreme Court yung kaso nito. Sana nga manalo si Coco Pimentel dito eh. So, ito mga kababayan, no? Alam nyo kung, nabalita rin ito sa Manila Standard. Di ba? Basta Duterte says he'll stay in Davao, won't run for senator in 2025. Ayan no. Ito ang nabalita ata ito nung July ata, July or June. So ganyan po, 'di ba? Ganyan po kasinto-sinto itong si Baste. Ginagaya po yung tatay niya. 'Di ba kung mapapansin niyo naman, 'di ba, yung pagmumura, pati pagsasalita, ginagaya po ni Baste. So ngayon pati yung sinasabi niyang hindi ako tatakbo tapos yun naman pala tatakbo naman pala yung ending nito. 'Di ba? Ginawa rin po ni Baste yan eh. Parang si Duterte din eh. Di ba sabi dati ni Digong, hindi siya tatakbong presidente, pero ang ending, tumakbo din siyang presidente. So, ginaya rin po ni Baste. Sabi ni Baste dati, Baste Duterte says he'll stay in Davao, won't run for senator in 2025. Okay. So, kung hindi ka pala tatakbo bilang senador, ba't ka lumipat ng partido? Ba't ka sumali sa partidong nasyonal? Di ba, bubo rin eh, no? Actually, dagdagan natin yung kabobohan ni Baste, no? Kasi mga babayan, tinan nyo to tingnan nyo, ito April 18, 2024 na balita po ito, di ba? Less poverty and inequality this year will the number of poor Filipinos and families decrease this 2024. O, di ba? So ngayon mga kababayan, ito galing itong PSA. Tingnan nyo to sabi dito sa PSA, sa balita, the information of all Filipinos among cities, Duterte's Davao City had highest poverty incidence among families at 21.7 during the same period in 2023. So isipin niyo mga kababayan, no, hindi po naayos ni Basti Duterte ang poverty rate po ng Davao City. Tapos ngayon tatakbo siya bilang senador dahil ang pinaka-reason, isa siyang Duterte. Underachiever po itong mga kababayan, underachiever po si Basti Duterte bilang isang mayor. So dahil nga po sa Duterte siya, tatakbo siyang senador. Isipin niyo no, napakapangit, napakababo na dahilan po 'yan na rason para tumakbo bilang senador. Kasi isa kang Duterte. So para makuha natin yung perspective po ng content na 'yan, yung poverty rate ng Davao City. So ito 'yon. 'Di ba? So ito po yung highly urbanized city poverty rate. Okay? So 2018, 2021, 2023. So almost lahat mga kababayan, bumaba po yung poverty rate. So from Manila, Mandaluyong, Marikina, bumababa po yung poverty rate, 'di ba? Tapos Parañaque ganun din, no? Bumaba din yung poverty rate. Pero okay, pagdating po sa Davao City, tingnan niyo yung pangatlo sa huli. Yan. Yung pangatlo sa huli mga kababayan, ito nangyari to last year lang. Yan na, City of Davao. Tingnan nyo lakayan natin para makita nyo lalo. Ayan. City of Davao, 2018, 7.8%. Tapos 2020, di ba, 6.0%. Bumaba noong panahon ni Inday. Tapos noong panahon ni Baste, tumaas siya ng 21.7. So, ibig sabihin nun mga kababayan, sa 100 pamilya sa Davao City, 21 po doon yung hindi makakain. Yung hirap mabuhay sa pang-araw-araw. Isipin nyo, di ba? Nag-triple. From 6%, nag-triple po yung naghihirap na pamilya sa Davao City. Tapos ngayon, tatakbong senador si Baste Duterte. So, worst nga to. Pinaka-worst. Isa sa pinaka-worst na mayor sa buong Pilipinas. At hindi lang yan mga kababayan. Hindi lang yan. Pakita ko sa inyo to, no? Si Baste Duterte po, no, nagkandak po ng tukhang. Di ba? Nagkandak ng tukhang si Baste Duterte sa Davao City. Yun naman pala mga kababayan. Di ba? Pagkatapos magkandak ng tukhang ni Baste Duterte,
37 na empleyado sa Davao City ay nagpositibo sa droga. Isipin niyo mga kababayan. O, ang ginawa ni Baste, ginaya po yung tokhang ni Duterte para siyempre magpabida, magpapogi. Yun naman pala mga kababayan, sa mismong bakuran niya, 'di ba, iniiputan siya sa ulo. Sa mismong lugar niya mismo, sa Davao City, sa mismong Kapitolyo, sa mismong opisina niya sa Davao City, meron pong mga adik. Ayan ang problema sa mga Duterte, no? Masyadong ano eh, masyadong mainit ang kamay para pumatay ng tao. 'Di ba? Hindi mo na nilinis yung opisina niya, hindi mo na nilinis yung mismong munisipyo ng Davao City para mag-conduct ng tokhang. Ang ginawa niya, nilabas niya. Nilabas niya sa Davao City LGU, diyan sa opisina ng Davao City. So namatay po sa EGK ito mga hinihinalang mga drug pusher na malay ba natin kung ito po ay tinaniman. So paano nila mapagtatanggol yung sarili nila na sila ay nataniman or hindi sila totoong drug pusher, eh pinatay na nga po. Pinapatay po ni Baste. Oh, tapos ngayon mukat-mukat natin 'no, pagkatapos mag-conduct ng tokhang ni Baste Duterte sa labas ng opisina niya sa LGU nga po ng Davao City, bilang mababalitaan natin na meron palang adik sa loob mismo ng munisipyo ng Davao City. Isipin niyo kabobohan 'to mga kababayan, kabobohan po ito. Tapos tapang-tapangan, nagmumura, tapos sasampalin daw si General Torre, hindi naman ginawa. So, isa sa pinaka-worst na mayor si Baste, tapos ngayon tatakbo siya bilang senador. For the reason na Duterte siya, 'di ba? So bago tayo magtapos mga kababayan, ang point natin dito 'no, sa lahat at ito talaga 'no, paulit-ulit ko sinasabi 'to, eh. Sa lahat po ng mga naging sa lahat po ng mga anak ni Duterte, lahat po talaga medyo mahina po talaga utak. Honestly 'no, si Baste mahina utak, si Sara boba, tapos si Pulong parang sinto-sinto, 'di ba? So, ewan ko lang, sumikat lang naman 'tong mga anak ni Digong dahil sila po ay anak ni Digong. Pero kung sasabihin natin na meron silang achievement sa mundo ng politika at sa mundo ng public service, wala po talaga. Hindi naman wala, pero underachiever sila. Underachiever. O, di ba? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po ba, naniniwala ba kayo dito na tatakbo si Baste Duterte bilang senador kaya siya lumipat or sumali sa PDP laban? At kayo ba naniniwala? Ito kasi ako nagpakita ako ng ebidensya. Nagpakita ako ng reference na underachiever po talaga si Baste bilang mayor. Di ba? So kayo ba, sa tingin niyo ba, 'di ba, isa ito sa pinakabulok na sistema ng bansa natin, eh. Hindi ano, eh, hindi nagiging basehan para tumakbo sa isang highest position sa nasyonal kung may na-achieve ka ba o wala. Ang importante sikat ka. Ang pangit po talaga ng sistema natin sa Pilipinas, 'no. So 'yan 'no, so diyan po sa Team Replay 'no, ano nga po masabi niyo nga po sa content natin ngayon. At diyan po 'no, sa nakakapanood din po nito, so puwede naman kayong pahingi rin po ako ng like, subscribe, and then share. At syempre, paki-comment na rin po yung comment po ninyo kasi binabasa ko po yan. So hanggang sa muli po mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you. Salamat.